Ang aga-aga nakasimangot agad? Baka tumanda ka na mabilis niyan. Masiglang tanong ni Elena na makita ang empleyadong halos malukot ang muka. Ayaw na naman pong gumana nitong printer, ma'am. Naanas na sagot ng empleyadong babae. Nangunot ang noo ni Elena. Iginiya niya ang paningin sa nasabing printer at nakita ang dahilan kung bakit hindi ito gumagana. Masyado ka pa yatang bata para maging makakalimutin. Biro niya sabay taas sa dulo ng alambring hindi na isaksak. Mukhang tumatanda na po ako. Nahihiya nitong sambit. O siya, wag mo masyadong pagurin ang sarili mo. Wika ni Elena sa malumaning na tono bago nagpatuloy sa paglalakad. Bawat empleyadong nadaraanan niya ay binabati siya. Ngumiti-ngiti siya at binabati sila pabalik ng masigla. Siya ang presidente ng kumpanya nilang ipinamana sa kanya ng mga magulang. Hindi pa sila patay. Sa katunayan, buhay na buhay pa sila at nililibot ang mundo. Hindi na ilipat kay Elena ang kumpanya dahil lang sa anak siya ng mga may-ari, kundi dahil talaga namang pinaghirapan niya ito. Pinag-aralan niya ang mga pasikot-sikot sa pagpapatakbo. Sa kabila ng taas ang posisyon niya, hindi yun naging dahilan upang katakutan siya ng mga empleyado. Natural sa kanya ang pagiging mapagbiro, kaya kaibigan siya ng lahat. Good morning, madam! Bati ni Jessa sa sekretary niya. Ang ganda ng OOTD nyo ha, ngumiti si Elena. May bago ba? Lagi akong maganda. Sabay silang humalakak at pumasok sa loob ng opisina. Nakatulog ka ng maayos? Tanong ni Elena nang maibaba ang bag sa kanyang upuan. Siyempre po, kung hindi, baka pagalitan niyo ko. Sinimulan na ni Jessa ang pagsisetup ng mga gamit. Mabuti kung ganon. Alam niyo namang ayokong masyadong napapagod ang mga empleyado ko. May ngiting turan ni Elena. Nang matapos si Jessa ang ginagawa ay sinabi niya ang schedule ni Elena. Darating daw po si Sir Ramon before or after lunch. Si Lolo Ramon? As in, Lolo Ramon na kaibigan ng lolo ko? Siya po mismo. Lumawak ang kurba sa labi niya. Hindi nagtagal ay nagsimula na ang trabaho nila. Reports, plannings at meetings. Ipinukol ni Elena ang atensyon sa mga trabaho kahit nasabik na siya sa inaasahang bisita. Anong oras na? Tanong ni Elena nang makalabas sa meeting room. 11:45, madam. Tugon ni Jessa na nasa tabi lamang niya. Nakapako ang mga mata nito sa tablet na hawak kung nasaan ang schedule ng madam. We should rush to my office. Baka nandun na si Lolo. Nagbadali silang naglalakad at tama nga ang sinabi ni Elena. Pagkarating nila sa opisina ay nadatnan nila ang isang matandang lalaki. Nakatayo ito, nasa likod ang mga kamay, nakatanaw sa pader na gawa sa salamin. Kahit na matanda na ito ay malakas pa rin ang pangangatawan nito. Lolo! Masiglang tawag ni Elena. Umikot ang matandang lalaki. Gumuhit ang isang ngiti sa labi nito. Iha, long time no see. Ani nito sa mababang tinig. Niyakap ni Elena na mahigpit si Lolo Ramon. I miss you, Lolo. Buti bumisita kayo. Kung hindi pa ako bibisita, ay hindi pa tayo makikita muli. Sagot ni Lolo sa nagtatampong tono nang matapos ang yakapan nila. Ngumuso si Elena. Sorry po, Lo. Talagang ganito siguro ang buhay ng presidente. Malalim na tumawa si Lolo Ramon. Hayaan mo na. Ang mabuti ay nandito ako. Thank you, Lolo. Muli niya niyakap ang lolo. Nag-lunch na po kayo? Aba, ayaw mo bang pakainin ang bisita mo? Paggalit na tanong ni Lolo Ramon, mabilis sa umiling si Elena. Jessa, pwedeng padala kami ni Lolo dito ng lunch? Hindi. Agad na salungat ni Lolo. Maghapunan ka na, Iha. Nagdala ako ng hapunan namin. Tumingin si Jessa sa kanyang madam at hinintay ang sasabihin nito. Ngumiti at tumango si Elena sa kanyang sekretarya para sabihin pwede na itong umalis. Umupo sila sa sofa set ng opisina ni Elena. Doon inilabas si Lolo ang sinabi nitong dala. Nakalagay yon sa may kalakihang bag.
Ang dami naman nito. Namamanghang ani ni Elena na makita ang iba't ibang putahe. Ayaw mo ba? Umiling siya. Sobrang gusto ko po. The best ka talaga, lo. Huwag mo sabihin yan. Baka magselos ang lolo Wano mo. Tumayo yon sa sementeryo at multuhin pa tayo. Pareho silang napatawa sa biro ni Lolo Ramon. Si Lolo Ramon ay kaibigan ng namayapang lolo ni Elena na si Lolo Wano. Malapit sila magkaibigan noon kaya lumaki si Elena na nakakalaro ang dalawa. Kahit noong namayapa na si Lolo Wano ay hindi naputol ang komunikasyon ni Elena at Lolo Ramon. Parang walang nagbago. Pamilya pa rin nila ang isa't isa. Naalala mo pa yung nag-iisa kong apo? Tanong ni Lolo sa gitna ng pagkain nila. Tumango si Elena. Si Adrian po? Si Lolo Ramon naman ang tumango. Bakit po? Wala pa rin siyang nobya hanggang ngayon. Usal ni Lolo. Nabilaukan si Elena. Agad niyang kinuha ang tubig at uminom roon. Hindi ako available, Lolo. Alam niyong mahal ko kayo pero wala pa akong balak mag-asawa. Tinawanan ni Lolo ang naging reaksyon ng dalaga. Ano bang sinasabi mo? Hindi ko ibubugaw ang nag-iisa kong apo sa'yo. Nabunutan ng tinik sa lalamunan si Elena. Mabuti naman. Bakit niyo nga ba siya nasambit? Tanong niya. Umupo ng maayos si Lolo at tinignan na seryoso si Elena. Hihingi sana ako ng tulong. Tulong pa saan? Sabi ko nga, wala pa siyang girlfriend. Masyado siyang seryoso sa pagtatrabaho. Opisina, bahay. Ni hindi niya sinusulyapan ang mga babae sa paligid niya. Naiyayamot na kwento ni Lolo Ramon. Baka naman po may nililigawan. Kaswal na ani ni Elena at tumurok ng chicken curry at nginuya yun. Mariing umiling si Lolo Ramon. Kung meron man, baka yung trabaho niya lang rin. Baka naman bakla. Kuro ni Elena nang walang pagdadalawang isip. Nakatanggap tuloy siya ng mahinang hampas galing sa lolo. Bakit? May possibility pa rin yun. Wala siyang girlfriend, walang niligawan, hindi pinapansin ang mga babae na sa paligid niya. Baka lalaki ang bet? Depensa pa niya. Nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Lolo. Hindi siya ganon. Paano niyo nalaman? Basta alam ko, kaya kailangan ko ang tulong mo. Pinunasan ni Elena ang kanyang lapi. Paanong tulong po ba ang gusto niyo? Gagawin ko basta kaya ko. Pwede mo bang paamuhin ang apo ko? Diretsong usal ni Lolo Ramon, puno ng damdamin. Maliit na napangiti si Elena. Paamuhin? Hayop ba siya? Biro niya pero na makitang seryoso si Lolo ay napawi ang ngiti niya. Bakit kailangan paamuhin? Masungit kasi siya, kaya siguro nahihiyang lumapit ang ibang babae sa kanya. Malamig na parang yelo. Determinadong tumango si Elena. Masungit at parang yelo. Ang ganda ng combination ugali niya. Pero mabait yun. Talagang masyado lang siyang nakapokus sa trabaho. Baka gusto niyang pakasalan ang trabaho niya? Ngisi ni Elena. Huwag kayong mag-alala. Ako ang bahala sa kanya. Hindi gagana sa akin ang pasungit effect niya. Dahil sa desisyon niyang pagbigyan ng kahilingan ng lolo, tinapos niya ang mga trabahong kailangan matapos para sa susunod na mga buwan, pinanmahan ang kailangan pirmahan at pansamantalang ipinagkatiwala ang pamamahala kay Jessa. Pero, kailangan po ba talaga magkunwari kayong katulong? Kura ni Jessa habang naghahanda sila ng gamit ni Elena. Yun lang ang alam kong paraan para maging malapit ako sa kanya palagi. Matapos ang pag-iimpake ng mga simpleng damit ay bumiyahe na siya papunta sa probinsya kung saan nakatira ang apo ni Lolo Ramon. Hello, Lolo! Maligayang bati niya na makita ang lolo na naghihintay sa labas ng bus terminal. Hinila niya ang maliit na maleta papunta sa direksyon nito at sinalubong ng yakap. Super excited na po ako! Tara na! Wala nang hinintay pa si Elena. Hinila na niya pareho ang maleta at si Lolo papasok sa kotse nito.
Sa buong biyahe nila ay bukang bibig nito kung gaano siya ka-excited na makita ang apo nito. Tumigil ang sasakyan sa isang malaking bahay. Ngumiwi si Elena nang pumasok sila. Puti ang tiles, puti ang dingding, at pati ang kisame ay puti rin. Walang mga muebles na makikita. Mayroon lamang sofa set na kulay kayumanggi na nasamahan ng malapad na telebisyon. Nag-iisa lang ang vase sa gilid nun. Bahay ba to? O bodega? Wala sa sariling tanong niya. Tuyon tumawa si Lolo. Mapagbiro ka talaga. Ito ang bahay ng apo kong si Adrian. Sagot nito, parang multong nakatira dito. Mas maganda pa ang bahay niyo eh. Apo, mabuti at bumaba ka na. Anin ni Lolo na nagpatigil kay Elena. Dumako ang paningin ni Elena sa hagdanan. Naroon ang isang bulto ng lalaki. Mabagal na naglalakad pababa na para bang bagot na bagot. Bahagyang magulo ang kanyang itim na buhok. Hindi maskulado ang pangangatawan, ngunit naroon pa rin ang alindog. Sumisigaw ng otoridad ang presensya nito at ramdam yun ni Elena. Siya na ba yun, Lo? Bulong na tanong niya habang hindi maalis ang tingin sa lalaki. Tumango lamang si Lolo. Lolo, Umugong ang mababang boses ng lalaki. hindi mo sinabing pupunta ka. Natigilan siya sa paglalakad na makita ang dalagang nakatayo sa gilid ng kanyang lolo. Nahagip na mga mata niya ang maliit na maletang hawak nito. Halika rito at ipapakilala kita. Pagtawag ni Lolo sa kanyang apo, nagpatuloy naman sa paglalakad si Adrian. Malamig ang ekspresyon ng kanyang muka. Magyayelo ka kapag natignan niya. Sino siya? Tanong kaagad ni Adrian na makalapit. Siya si Lena. Mabilis sa pagputol ni Elena. Ako po si Lena, sir. Magandang hapon po. Malawak ang ngiti sa kanyang labi habang nakatingin sa lalaki. Hindi pinansin ng lalaki ang sinabi ni Elena. Sa halip ay tumingin lang siya sa kanyang lolo at hinintay ang sasabihin nito. Gaya na sabi niya, siya si Lena. Siya ang magiging kasama mo rito. Sambit ni Lolo. Lo, hindi ko kailangan ng kasama rito. I can manage myself. Ngumiti naman si Lolo Ramon. Alam ko yon, iho. Pero halos hindi ka na makakain sa tamang oras dahil sa kakatrabaho mo. Na hindi ka nga nakakalinis ng maayos. Tugon niya. Nagkamot ng kilay si Adrian. Ako na pong bahala sa sarili ko. Ayoko ng kasama dito. Yamot na sagot nito. Abay, hindi maaari. Galing pa sa malayo itong si Lena. Hindi ko siya pwedeng pauwiin sa kanila lalo na at may sakit ang kanyang ina. Naging pagalit na ang tono ni Lolo at tinignan ng nag-aalala si Elena. Sige na, tanggapin mo na siya. Kahit 1 buwan lang. Ako naman ang magpapasweldo. Tinignan ni Adrian si Elena mula ulo hanggang paa. Nakasuot lang ito ng stripes legging at plain na t-shirt. Ang buhok ay nakaponytail, ngunit na mapatingin siya sa mukha ng babae, nakaramdam siya ng kakaiba. Iba kasi ang mukha ng babae. Hindi siya mukhang galing sa mahirap na buhay. Wala nga itong makeup, ngunit kita naman ang ganda nitong halos nakakabulag. Tumikim siya. Sige. 1 buwan. Nauutal niyang turan at umiwas ang tingin. Parehong napangiti sina Lolo Ramon at Elena. Maraming salamat po, sir. Malakas na wika ni Elena at sunod-sunod na yumuko. Pag-iigihan ko po ang trabaho ko. Hindi po kayo magsisisi sa pagtanggap sa akin. Nakatingin na sila ni Lolo at tila ba nag-usap sa mga mata na sinasabing success. Nagpaalam sina Adrian at Elena sa lolo, naiwan silang tahimik. Na muling tumingin si Elena sa lalaki ay naramdaman niyang muli ang lamig nito. Sir? Nanananghalian na po ba kayo? Gusto niyo po bang ipagluto ko kayo? Hindi na. Malamig na usal ni Adrian. Bukas ka na lang magsimula sa trabaho mo. Sumunod ka sa akin. Hindi nagreklamo si Elena at sumunod na lang sa amo. Tahimik nilang tinahak ang blankong pasilyo. Linisan mo na lang muna ang kwarto mo.
Ani ni Adrian nang tumigil sila sa paglalakad. Pumasok si Elena pero agad siyang napaubo dahil sa alikabok na umihip nang mabuksan niya ang pintuan. Grabe naman, sir. Kailan ba ito nahuling nalinis? Parang haunted room na to ah. Hindi sinagot ni Adrian ang sinabi ni Elena. Sa halip ay tinignan lang niya ito. Bahala ka na dyan. Ani nito at tumalikod na. Naglakad ito ngunit ilang hakbang pa lang ay tumigil ito at muling humarap. Gusto kong itatak mo sa utak mo na ayoko sa mga palpak at walang lugar ang kalokohan dito sa bahay ko. Marahas ang kanyang tono, nakakatusok ng kaluluwa. Ngunit ngumiti lamang si Elena. Masigasig siyang tumango. Noted, sir. Hindi na sumagot si Adrian at walang paalam na naglakad paalis. Teka lang, sir! Nasaan ang walis? May vacuum cleaner ka ba? Sigaw na pahabol ni Elena. Hindi sumagot si Adrian ngunit itinuro nito ang isang kwarto na malapit lamang kay Elena. Lumawak ang kurba sa mga labi niya nang mawala sa paningin ang lalaki. Ayaw mo pala sa palpak at kalokohan, ha? Sorry. Mahilig ako sa ganoon. Nang matapos siya maglinis, lumabas siya ng kwarto. Nakarating siya ng sala ngunit walang bakas roon ang amo. Gabi na? Gulat na tanong niya na mapatingin sa bintana kung saan makikita ang pagkagat ng dilim sa paligid. Dali-dali niyang tinakbo ang kwarto ng amo sa ikalawang palapag. Sir, ano pong gusto niyong hapunan? Malakas yung tanong. Tumagal ang ilang minuto at wala pa rin siyang nakuhang sagot. Sir, ano pong lulutuin kong? Hindi niya natapos ang sinasabi na magbukas ang pintuan. Iniluwa ng kwarto si Adrian. Walang nagbago sa itsura niya mula kanina. Magulo pa rin ang buhok. Napaangat ang tingin si Elena. Good evening po, sir. Ano pong gusto niyong ulamin? Nakangiti niyang tanong. Ilang taon ka na? Malamig na balik ni Adrian. Kumurap si Elena. 28 po, sir. Bata ka pa para maging ulyanin. Nangunot ang noo ni Elena na hindi maintindihan ang sinasabi ng lalaki. Ano pong ibig niyo sabihin, sir? Bukas ang simula ng trabaho mo. May diing usal ng lalaki. Bawat salita nito ay mayroong bigat. Ayos lang po, sir. Pwede ko naman po kayong ipagluto. Ano po bang gusto niyo? Tumulis ang paraan ng pagtingin ni Adrian. Hindi ka ba makaintindi ng Tagalog? Pati ang boses ito ay tumulis sa rin. Ngunit kahit ganoon ay walang epekto yun kay Elena. Nakakaintindi po ako, sir. Pero kailangan nyo ring... Alis na! Puno ng otoridad na utos ni Adrian. Hindi malakas ang boses niya pero ramdam ang bigat. Ngumuso si Elena dahil ayaw niyang makaalitan ng amo sa unang araw ay tumango na lamang siya. Okay po. Tumalikod na siya. Bago pa maisara ni Adrian ang pinto ay muling humarap si Elena sa kanya na may maaliwalas sa ngiti. Pero kung gusto niyo pong magpaluto, tawagin niyo lang ako. Puno ng enerhiyang ani ni Elena. Tinignan ni Adrian ito ng masama. Kumaway si Elena bago patalon-talon na umalis. Dumiretso ito sa kusina at naghanda ng kanyang pananghalian. Samantalang si Adrian ay naiwang nakatulala. May kakaiba sa babaeng yun. Napapailing niyang bulong. Isinara na niya ang pinto at pumalik sa kanyang upuan. Doon ay muli niyang hinarap ang mga papeles. Tapos na ang kanyang work hours pero ayaw tumigil ng kanyang utak. 30 taon na siya. Ulila na sa mga magulang at tangi si Lolo Ramon na lamang ang pamilya. Siya ang namamahala sa isang branch ng negosyo na pagmamay-ari ng kumpanya ni Elena. Lumaki siyang nakikita ang mga magulang na nakatuon palagi ang atensyon sa negosyo kaya nakuha niya ang ugaling nila. Masasabing kabaliktaran siya ni Elena. Siya yung tipo na business-centered person. Hindi pinapansin ng ibang tao sa paligid at kung maaari ay ayaw niyang naiistorbo lalo na kung nasa kalagitnaan siya ng pagtatrabaho.
Dahil doon ay natatakot ang ibang tao sa kanya. Nag-aalangan silang lapitan ito dahil baka mapagalitan sila o masungitan. Kaya talagang parang kakaiba si Elena sa kanyang paningin. Hindi ito natatakot sa kanya. Sa halip ay nakangiti pa ito tuwing kinakausap siya. Kinabukasan ay maagang nagising si Elena. Naligo lamang siya at nagtungo na sa kusina upang maghanda ng agahan. Magluluto sana siya ng onion fried rice pero pinasukan ng kalokohan ang utak niya. Intentional siyang naglagay ng higit sa sapat na pampalasa sa sinangag. Alat! Nakangiwi niyang komento ng tikman ang niluto. Pagkatapos ng sinangag ay nagprito rin siya ng itlog. Nasunog. Halos magkulay itim na ang ilalim ng itlog na yon. Naisipan niya ring ipagtimpla ng masyadong matapang na kape ang amo. Perfecto! Kanta niya ng pagmasdan ang inihandang sorpresa. Napapalakpak pa siya sa sarili. Nang matapos na ang paghahanda ay nagtungo na siya sa kwarto ng amo at kinatok ito. Sir, handa na pong agahan niyo! Sigaw niya at muling kumatok. Nang dumaan ang 5 minuto ay wala pa ring lumalabas ay nagsimula siyang kumanta. Gising na po, mahal kong amo, titirik na ang araw, kakagatin ka ng dragon na nasa ilalim ng kama mo. Paulit-ulit at walang tigil kahit na hindi kagandahan ang boses niya. Stop pestering me. Nayayamot na usal ni Adrian nang buksan niya ang pinto. Halatang kagigising lang nito at nagkukusot pa siya ng mata. Magulo rin ang buhaghag ang buhok. Hindi napigilan ni Elena ang matawa na makita ang itsura ng amo. Pinagpugaran po ba ng ibon niyang buhok mo? Itinuro pa niya ang may kahabaang buhok ng lalaki. Halos umabot na yun sa balikat niya. What are you laughing at? Malamig na tanong ni Adrian. Tumayo ng maayos ang dalaga at tumikim. Mukha po kasi kayong galing sa gera sa gulo ng buhok niyo? Natatawa pa rin niya sagot. Hindi kumibo si Adrian at nanatili ang nakakatayong balahibo niyang titig sa dalaga. Maganda ka na ng agahan. Utos lamang nito. Tapos na po, sir. Nakaramdam ng pagkabigla si Adrian pero pinigilan niyang lumabas yon sa kanyang muka. Kung ganon, tapos ka na rin maglinis? Maglilinis pa lang po. Malawak ang kurba sa labing sagot ni Elena. Nagusot ang noo ni Adrian sa narinig na sagot. Dapat inuna mo ang paglilinis! Bahagyang tumaas ang boses ni Adrian. Pero sir, dapat kumain muna para may lakas sa trabaho. Depensa ni Elena. Tumalim ang paningin ni Adrian sa kanya. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Para sa kanya, excuse lang yon. Ano pang hinihintay mo dito? Magtrabaho ka na para naman hindi sayang ang pera ni Lolo. Masungit niyang utos. Noted, sir. Trabaho na. Patakbo na umalis si Elena mula roon. Nagsimula siya maglinis pero mabagal lamang upang magawa niya ang plano. Ilang minuto lamang ay bumaba na si Adrian. Mukhang nakaligo na ito dahil may kakaunting tubig na tumutulo sa kanyang buhok. Gusto niyo po bang iinit kong pagkain niyo, sir? Bungat ni Elena at sinundan ito papunta sa kusina habang hawak ang duster. No need. Maikting sagot ni Adrian sabay iling. Dumiretso ito sa lamesa at umupo roon. Mabilis na lumapit si Elena at tinanggal ang mga takip nila. Binigyan niya rin ng pinggan, kutsara at tinidor ang amo. Enjoy po, sir! Nangunot ang noo ni Adrian nang makita ang maitim na ilalim ng mga itlog. Bakit sunog ang mga ito? Malalim na tanong niya at itinuro pa yon gamit ang tinidor. Hindi niyo po alam? Yan po ang trending ngayon. Malawak pa siyang ngumiti. Nagbuga ng hininga si Adrian. Isa-isa niyang binaliktad ang mga itlog at halos lahat sila ay mangitim na. Pinili na lamang niya ang pinakakaunti ang sunog na parte. Huwag kang magsay ng pagkain. Masungit itong ani. Nagsandok na rin siya ng sinangag. Pagkatapos ay nagsimula na siyang kumain. Pero ilang nguya pa lang ay halos idura na niya ang nasa bibig.
Anong klaseng pagkain to? Bahagyang tumaas ang boses niya, sinubukan niyang pakalmahin ang sarili at inalala na kailangan ng dalaga ang trabaho para sa ina nito. Sunog na itlog at ngayon naman ay napakaalat na sinangag? Hindi ka ba marunong magluto? Ngumuso lamang si Elena, hindi man lang nasindak. Sir, yan nga po ang trending. Palusot pa niya. Pagsasay ng pagkain. Yun ba ang tinatawag mong trending? Umalingaw-ngaw ang boses niya. Hindi niya mapigilan ang pag-init ng ulo, lalo pa na mapadako sa kamay ng babae ang kanyang mga mata kung nasaan ang duster. Nakahawak siya kung nasaan ang balahibo na dapat ay siyang nakaharap para pang-alis ng alikabok. Napahawak siya sa sentido dahil ramdam niya ang tensyon doon. Hindi ka ba tinuruan ng nanay mo ng mga gawaing bahay? Maikting na tanong niya, halata sa boses ang pagpipigil na huwag sumabog. Hindi naman po sa ganoon, sir. Umugong ang katahimikan. Nanatiling nakapikit si Adrian habang minamasahe ang sentido, habang si Elena ay nakatingin lamang dito. Sa huli ay tumikim si Elena. Magpapaturo na lang ako kung paano gawin ng tama ang mga gawaing bahay, sir. Malumanay niya sambit na para bang isang batang nagsusumamo. Nagbulat ang mga mata si Adrian. Nagpantig ang tenga niya. Ano? Takan tanong nito. Magpapaturo po ako sa inyo, kako. Hindi maintindihan ni Adrian kung bakit sa edad ng bago niyang kasambahay ay hindi pa ito marunong sa mga gawaing bahay at kailangan pa niya itong turuan. Sasasantahin na sana niya ito kung hindi lang sumagi sa utak niya ang nanay ng babae. Kung wala lang sana siyang puso gaya ng sinasabi ng iba, walang pag-aalinlangan niya iyong gagawin. Pero hindi. Kahit na hindi siya pala kaibigan, may puso pa rin siya. Kaya imbes na atupagi muli ang trabaho, ay hinabaan niya ang pasensya upang turuan na lamang si Elena. Sabado naman kaya hindi niya kailangan pumasok ng opisina. Simpleng trabaho lang. Hindi mo pa magawa ng maayos? Anong klaseng katulong ka ba? Nayayamot na tanong ni Adrian habang pinagmamastan si Elena sa pagwawalis. Hindi malakas ang boses niya ngunit may diin. Sir, imbis na panoorin niyo ko, bakit hindi niyo na lang kasi ako turuan? Pangungulit ni Elena. Sinadya niyang hindi ayusin ang pagwawalis. Umaarting hindi niya alam kung paano gawin yon. Nag-ikot ng mga mata ang lalaki. Trabaho mo yan. Mukha bang hindi ko alam yon, sir? Turuan mo na lang ako. Paano ba to? Ganito ba? Naging malaki ang galaw ni Elena. Tinodo niya ang pag-indayog sa walis dahil doon ay lalo lamang kumalat ang alikabok na kanina ay unti-unti na niyang natitipon. Stop doing that! Lalo ka lang nagkakalat! Sita ni Adrian. Sa wakas ay kinuha na niya ang walis tambo mula sa pagkakahawak ni Elena at siya na mismo ang gumawa nun. Ganito dapat. Kontrolado at may patutunguhan ng bawat galaw para hindi ka mahirapan. May definite direction para hindi ka malito. Naramdaman ni Elena na hindi lang tungkol sa pagwawalis ang sinabi ng lalaki. Nakatitig lang siya rito at inisip kung yun din ba ang klase ng pag-iisip na mayroon ito kaya hindi na to maalis-alis sa trabaho ang atensyon. Nang matapos sila sa pagwawalis ay umakyat si Elena sa kwarto ni Adrian upang kunin ang mga labahan. Nakalagay yon sa isang basket kaya naman niyakap niya yon paharap at naglakad na. Tsaka lamang niya napagtantong wrong move yon nang pababa na siya ng hagdanan. Hindi niya makita ang susunod na hakbang. Malakas na napatili si Elena nang hindi niya naiapak na maayos ang paa. Lumipad mula sa kamay niya ang basket. Ang mga damit sa loob nun ay nagsiliparan sa ere. Aray ko! Urat niya at minasahe ang puwet na unang tumama sa sahig. Mabuti na lamang at hindi mataas ang binagsakan niya. Nalaki ang mga mata niya nang makita ang among 1 metro ang layo sa kanya. Nakatayo ito, nakakrus ang mga kamay at diretsong nakatingin sa kanya nang walang emosyon. Grabe sir, hindi mo man lang ako tinulungan. Anong gusto mo? Tumakbo ako, tulungan ka? Taas kilay na tanong naman ni Adrian.
Malamang! Automatic response kaya yun. Napaka-ungentleman mo, kaya siguro wala kang girlfriend. Tumayo na si Elena at pinulot ang mga tumilapong damit. Huwag mo ko sisihin. Pahayag ni Adrian at tinulungan na ito sa pamumulot. Naubos ang araw na yun sa pagtuturo kay Elena tungkol sa mga gawaing bahay, lalong-lalo na ang pagluluto at paglalaba. Pagdating ng linggo ay lumabas sila ng bahay at nagtungo sa supermarket upang ituro kay Elena ang mga dapat na bilhin. Top priority ang gulay at prutas. Ani ni Adrian habang itinuturo ang kamatis. Naninig ko, putas daw ang kamatis, sir. Hindi niya pinansin ang sinabi ni Elena at nagturo pa ng pechay. Huwag mo masyadong damihan ang bili para hindi masira bago natin makonsumo lahat. Huwag din masyadong maliit dahil kakailanganin mong bumalik para lang bumili. Pagpapatuloy niya sa leksyon. Ayos lang naman maging sobra o kulang minsan, komento ni Elena. Sinobrahan niya ng kuha sa talong at inilagay sa cart nila. Ayos lang pero mas maayos kung sapat lang. Mariing tugon ni Adrian. Ngumuso si Elena. Sobrang strict mo naman, sir. Wala kang ka-fun-fun. Napadaan sila sa pasilyo ng mga junk food. Wala sanang balak si Adrian na pumunta roon, pero dahil si Elena ang kumokontrol sa cart nila, ay wala na siyang nagawa nang pumunta ito roon. Bili tayo nito, sir! Magiliw siyang pumili ng malaking bag ng chips. Ibalik mo yan. Mahinang utos si Adrian na matalino nakatingin sa kanya. Pinantay ni Elena ang tingin ng amo at determinadong umiling. 2 beses na umiling si Adrian. Lalong humaba ang nguso ni Elena. Isa lang po, please. Kumurap-kurap siya upang magpabebe sa amo. Alam niya mayroon siyang taglay na alindog at alam niyang gagana yun sa lalaki. Nag-iwas ang tingin si Adrian. Masama yan sa kalusugan, Lena. May diin nitong urat. Sinamantala ni Elena ang hindi pagtingin ng lalaki sa kanya. Mas mabilis pa sa 4:00 ay nakahiga na sa cart nila ang 3 bag ng chips. Sir, pwede po ba ako sumama sa opisina niyo bukas? Tanong ni Elena nang pumila na sila sa counter. Hanggang sa oras sa iyo na hindi pa rin napapansin ng lalaki ang nilagay niya sa cart. No. Nasa bahay ang trabaho mo. Tugon nito sa mababang tono. Paano kapag natapos ko po ng maagang trabaho ko sa bahay? Umiling lang si Adrian. Diretso ang tingin sa counter. Nang matapos ang customer sa counter, ay sila naman ang sumunod. Nagusot na maliinang noon ni Adrian na makita ang 3 bag ng chips sa lamesa. Tinignan niya si Elena pero ang babae ay nilalaro lamang ang buhok habang nakatingin sa malayo. Tila ba walang kasalanan sa amo. Hindi ba sinabi kong huwag kang kukuha ng chips? Tanong ni Adrian na makasakay sila ng sasakyan. Ngumiti si Elena. Sinabi mo nga po, tanggalin niyo na lang po yun sa sweldo ko. Pinaandar na ni Adrian ang kotse. Tahimik lamang sila na ipinagpapasalamat niya. Pero wala pang 10 minuto ay nagulo na ang katahimikan nila gaya ng pagkagulo ng buhay niya. Hindi ka ba kumakain ng chips, sir? Or ibang junk food? No. Sagot na lamang niya para hindi na ulit ito magtanong. Pero, bakit naman, sir? Masarap kaya yun? Komento pa ng babae habang nakatingin sa harap. Ibinaba nito ang bintana ng kotse at inilabas ang kamay sa labas. Dahil nasa probinsya sila, maaliwalas at sariwa ang simoy ng hangin na humampas sa kanyang palad. Bahagya ring tinangay ng hangin ang kanyang buhok. Nagbuga ng hangin si Adrian. Hindi niya mapigilan kung anong gustong gawin na babae. Ito ang unang beses sa pakiramdam niya ay wala siyang kontrol sa mga bagay. Again, it's not good for our health. Ano naman kung healthy ka pero hindi ka naman nag-e-enjoy? Ano naman kung may maganda kang reputasyon at tinitingala kung hindi ka naman masaya? Natamaan si Adrian. Hindi niya alam kung bakit pero tinamaan siya ng mga sinabi ng babae sa tamang lugar. Tinakbuhan ng utak niya ng iba't ibang bagay. Masaya ba ako? Wala sa sarili niyang bulong. Sumulip si Elena sa lalaki dahil hindi niya masyadong narinig ang sinabi nito.
Ano yun, sir? May sinasabi ka po? Hindi sumagot ang lalaki kaya naman itinuon na niya ang atensyon pabalik sa magandang tanawin ng probinsya. Sa mga sumunod na araw ay hindi tumigil si Elena sa pangungulit kay Adrian na nais niyang sumama kahit minsan lang sa trabaho nito. Subalit kaya noong una lang ang sagot ni Adrian, "Nasa bahay ang trabaho mo." Ngunit isang umaga, noong paalis na si Adrian para sa trabaho, "Kung maayos ang trabaho at luto mo, papayagan kitang sumama." ani nito sa malumanay na boses. Nanlaki ang mga mata ni Elena sa narinig. Halos mangislap na sila sa tuwa. "Talaga, sir? Totoo ba yan? Hindi ka nagbibiro?" Tumingin si Adrian ng diretso dito. "Kung maayos ang trabaho at luto mo." Pagpapaalala niya. Tumango naman si Elena na sunod-sunod. Parang bata na masunuring sa nanay. "Gagawin ko ang best ko para maging magaling agad." Kaya naman noong mga sumunod na araw ay nagpakitang gilas siya. Unti-unti, hindi na niya itinago ang kakayahan sa mga gawaing bahay. Malinis at kumikislap ang sahig, dingding at lamesa. Kaunti na lang ay maaari ka nang manalamin sa mga yon. Sinarapan na rin niya ang pagluluto pero paminsan-minsan ay nilalagyan pa rin niya na mali para hindi mahalata ng amo. Isang araw ng Sabado habang naglalaba siya, nasa gilid lamang ang amo nitong pinapanood siya maglaba. Napalakas ang pagkusot niya sa pantalon kaya naman tumalsik ang tubig diretso sa damit niya. Nabasa tuloy ang mataas sa parte na suot niya at bahagyang kumapit sa kanyang katawan. Nag-iwas ang tingin si Adrian at umalis. Pagbalik nito ay may hawak na siyang tuwalya. "Kunin mo." Malamig ang sambit habang hindi pa rin makatingin dito na maayos. Iniabot niya ang tuwalya. Tinanggap naman ni Elena yon at isinampay sa magabilang balikat upang takpan ang nabasang parte ng damit. Tumikim si Adrian. Nang tumingin sa kanya si Elena ay nag-cross siya ng braso. Tinignan niya ang mukha nito pero iniwasan ang mga mata. "Pwede ka nang bumisita sa opisina." Deklara niya. Hindi makatulog na maayos si Elena na dumating ang gabi. Ayaw lubayan ang utak niya ng ideya na makakabisita na siya sa opisina. Matagal na niya yung gusto. Bilang pinaka-presidente ng kumpanya, nais niyang makita kung ayos lang ba ang mga empleyado nila. Maaga siyang nagising kinaumagahan. Hindi pa sumisikat ang araw at hindi pa tumitilaok ang mga manok ay gising na ang diwa niya. Masigasig niyang nilinis ang bawat sulok ng bahay. Nagluto rin siya ng masarap na agahan. Malayo sa lasa ng unang pagkain niluto niya para sa amo ilang linggo na ang nakakaraan. "Good morning, sir!" Malakas yung bati na makitang among pababa ng hagdan. Umalingaw-ngaw sa apat na sulok ng bahay ang malakas yung boses. Palihim na tumaas ang isang gilid ng labi ni Adrian. Sanay na siya sa mataas sa enerhiya ni Elena tuwing umaga. Naging parte na ito ng kanyang araw. Isang maingay na bungad sa umaga. "Masarap po ba yung tulog niyo?" Usisa kaagad ni Elena na tuluyang makababa ng hagdanan ng amo. "Ang ingay mo." Simpleng ani ni Adrian. Humagikik si Elena. "Dapat maingay ang umaga, sir, para maging masaya ang buong araw mo." Umiling si Adrian. "Sira ka mo." Tugon niya. Naglakad na sila papunta sa kusina. Hindi na niya kailangan pantanungin ng kasambahay kung nakaluto na ba ito dahil sa mga nakalipas sa linggo. Nakaluto na ito bago pa siyang magising. "Ano?" Ngumuso si Elena. "Ang sama mo, sir. Sinasabi mo bang sinisira kong araw mo?" Kumawala ang mahina at mababang tawa mula kay Adrian. Hindi ngayon napigilan. Natigilan si Elena. Nanlalaki ang mga mata niyang tumingin sa lalaki. "Nag-i-imagine ba ako? O talagang narinig kitang tumawa, sir?" Hindi niya makapaniwalang tanong nito. Tinikom ni Adrian ang bibig at ibinalik ang blankong muka. "Anong sinasabi mo?" Patay mali siya niya. Sinungaling ka, sir. Narinig ko yun. Tumawa ka talaga." "It's all in your mind." Tanging tugon ni Adrian. Malalim siyang nagbuga ng hangin upang pigilan ang tawang nais lumabas.
Anong niluto mo? Maalat na naman ba? Pag-iiba niya ng usapan. Of course not, sir. Napamewang si Elena. Masarap na kaya ang luto ko ngayon. Gusto niyo bang matikman ulit yon? Of course not. Ginay ni Adrian ang tono ni Elena. Umupo na si Adrian at pinanood lang siya ni Elena. Ano pang ginagawa mo dyan? Tanong ni Adrian na makita niyang naroon pa rin ang babae. Po? Nagbaba na ng tingin si Adrian. Hindi siya makapag-focus kapag nakikita niya ito. Hindi ba sasama ka sa akin sa opisina? Casual na tanong niya. Mabilis na gumuhit sa malaking kurba ang mga labi ni Elena. Oh, opo! Magbibisa po ako! Mas mabilis pa sa cheetah ang naging pagtakbo niya papunta sa kwarto. Hindi na niya kinailangan pa maghanap ng damit dahil naihanda na niya yun kahapon pa. Wala pang 20 minuto ay tapos na siyang maligo at magbihis. Nakasuot siya ng simpleng pink na t-shirt na mayroong maliit na heart sa kaliwang dibdib. Nakaleggings naman siya ng kulay lila. Tsinelas lang ang suot niya sa paa at tinilintas niya sa dalawa ang buhok. Nakasampay sa magkabilang balikat. Ang ganda mo. Papuri niya sa sarili nang makita ang refleksyon sa salamin. Naghintay siya sa sala sa pagbaba ng amo. Alam niya kung paano ihanda ang kotse nito pero hindi pa niya ipinapaalam kaya hindi ngayon pwedeng gawin. Ang gwapo mo, sir, ah. Bati niya na makita ang among pababa. Suot ni Adrian ang pang-araw-araw na damit sa opisina. Suot nito ang puting polo na pinatungan ng itim na suit. Pinalibutan rin ng bandang leeg niya ng presentableng necktie. Pants na itim ang itinerno niya at itim ring leather loafers ang pangpaa nito. Mapagkakamalang ka ng Grim Reaper, sir? Puro itim ka? Biro ni Elena at tumawa. At ikaw naman ay bahaghari. Mahinang tugon ni Adrian, hindi dapat yun maririnig ni Elena pero sadyang matalas ang pandinig ng babae. Cotton candy kaya ang team ko. Depensa niya. Naglakad na si Adrian at mahinang natawa. Siya ang nagmaneho ng kotse at sa tabi naman niya umupo ang babae. Bakit ang saya mo? Puna niya na makitang hanggang sa pagkakataong yon ay hindi pa rin nabubura ang ngiti sa mukha nito. Wala, sir. Masaya lang talaga ako, sagot ni Elena nang hindi tumitingin sa amo. Gaya ng nakasanayan, nakatingin siya sa nakabukas sa bintana at bahagya pang nakalapas ang palad upang damhin ang hangin. Anong dahilan? Sinulya pa ni Elena ang amo. Dapat po ba may dahilan lahat ng bagay? Tanong niya nang hindi inaalis ang ngiti. Oo, that's how things work. Malumanay na tulad ng lalaki, ang mga mata niya ay nakapokus sa daang tinatahak. Inay si Elena ang sarili para tuluyang harapin si Adrian. Hindi lahat ng bagay kailangan ng dahilan, sir. Kung feel mo magsaya, edi magsaya ka. Kung gusto mong matulog, matulog ka. Kung gusto mong ngumiti, ngumiti ka ng sobrang lawak. Libre lang yon, sir. Dahan-dahang humila pataas ang pisngin ni Adrian. Kaya naman kumurba ang mga labi niya. Hindi niya matukoy ang dahilan ng pagngiti niya. Dahil ba yun sa sinabi ni Elena? O dahil ba sa boses itong nakakahele sa hinhin at tamis? Oh, sir! Tignan mo! Ngumingiti ka na. Ano feeling? Nasisiyahang saan ni Elena at pumalakpak pa. Ewan ko sa'yo. Mababa ang boses na ani ni Adrian habang naiiling. Napuno ng tawanan at asaran ang kotse sa buong biyahe nila. Kaya naman noong makarating sila sa opisina ay may maliit na ngiti sa mukha ni Adrian. Hello po, kuya! Kamusta po? Masiglang bati ni Elena na makarating sila sa front door ng building. Agad niyang binati na matamis ang ngiti ang gwardya. Nalilito pa ang mga mata ng gwardya noong pero na makita nitong nakasunod lang si Adrian na kanilang boss sa babae ay ngumiti na rin ito. Ayos lang naman po. May respetong sagot niya. Mabilis na umiling si Elena. Wag niyo na po akong ipo, kuya. Pareho lang tayo nagtatrabaho para kay Sir Adrian. Maganda umaga po, Sir Adrian. Bati ng gwardya kay Adrian na makalapit na ito sa kanila.
Bakit kayo pumasok agad? Hindi ba't kakatapos ang mga anak ng asawa niyo? Malumanay ang boses si Adrian, bakas ang malasakit sa mga mata nito. Nahihiyang tumawa ang gwardya. Kailangan din pong pumasok, sir. Nanganak pong asawa niyo? Babae pa o lalaki? Pangungusisa ni Elena. Lalaki. Junior ko. Bumilog ang bibig niya. Sino pong kamukha? May picture kayo? Inilabas ng gwardya ang cellphone nito at ipinakitang litrato ng bagong silang na anak. Nakuha niya ang kagandahan ng mama niya. Aww, ang cute! Lena, Pagtawag ni Adrian sa pansin ng kasama nang dumaan na ang ilang minuto at hindi pa rin sila tapos sa pagkakwentuhan. Tumingin si Elena sa amo. Na mapagtantong hinihintay pala siya nito ay nagpaalam na siya sa gwardya. Sorry sir, nadala ako sa kikyutan ng anak ni Manong. Nakangiti niyang ani. Pumasok na sila sa loob. Bawat empleyadong nadaraanan nila ay binabati si Adrian. Sa bawat maghapon, nakikipagkwentuhan lamang si Elena sa iba't ibang empleyado. Na mag-alas 5, pumasok siya sa opisina ni Adrian pagkatapos kumatok ng 3 beses. Hinayaan lang naman siya ng sekretarya ng lalaki dahil alam nitong magkasama sila. Sir! Tawag nito na makapasok. Tumingin siya sa paligid at napangiwi na mapansing walang pinagkaiba ang opisina niya sa bahay. Walang mga disenyo. Masyadong plain. Ang boring mo talaga, sir. Kahit dito, wala ka pa ring display. Wala kahit isang painting. Nagtaas ang paningin si Adrian para tignan ang babae. what are you doing here? Nababagot ka na ba? Tanong niya at muling ibinalik ang tingin sa laptop. Naglakad palapit si Elena at tumigil sa harap ng lamesa kung nasaan si Adrian. Alas 5 na, sir. Hindi ka pa po ba uuwi? Hindi pa. Mamaya 7 pa ako uuwi. Kung gusto mo, mauna ka na. Ha? 7 ang uwian nyo dito? Hindi. Ako lang. Pero, hindi uuwi yung mga empleyado mo nang hindi ka umuuwi. Usal ni Elena at tinignan ng may pag-aalala ang mga nasa labas na ginagawa ang mga trabaho nila. Tumingin ni si Adrian at nakitang wala pa nga kahit isa sa kanila ang naghahandang umalis. Isinara niya ang laptop at inilagay yun sa kanyang bag. Inilagay rin niya roon ng ilang papeles. Na maglakad na si Adrian palabas ay sumunod agad si Elena. Guys, uwi na tayo! Malakas na anunsyo niya. Kumaway pa siya sa mga ito habang mingiti. Nagpaalam ang mga empleyado at kumaway sa kanya. Walang araw na hindi sumama si Elena sa opisina nila. Bukod sa pakikipagkwentuhan, palihim ninyang tinignan ang performance sila. Nakita naman niyang maayos ang trabaho nila dahil sa walang lampas sa pagbisita niya roon, naging kaibigan na niya ang halos lahat sa mga empleyado. Isang araw, palabas na sina Adrian at Elena ng opisina, binati pa ni Elena ang gwardya nang madaanan nila ito. Sir? May tanong ako. Ani ni Elena na makasakay na sila sa kotse. Hindi sumagot si Adrian. Sa halip ay pinaandar na niya ang makina ng sasakyan. Bakit walang masyadong display sa bahay mo? Kura ni Elena. Tinignan niya ng diretso ang kausap. Dahil hindi ko naman kailangan. Simpleng tugon ni Adrian. Napatango si Elena. Ang boring mo talaga, sir. Hindi naman lahat ng bagay ay bibilhin mo lang kapag kailangan mo. Tsaka, hindi mo ba alam na kailangan din natin ang mga display? Sa anong paraan naman? Tanong ni Adrian na masugid na nakikinig. Relaxation! Puno ng kumpiyansa na saad ni Elena. Ang mga display sa bahay, sir, hindi lang simpleng dekorasyon, may mas malalim silang silbi. Nagtaas ang kilay si Adrian dala ang antisipasyon. Kapag maayos at paganda ang paligid, nakakatulong yun upang mabawasan ng stress. Alam mo bang ang mga nakakaaliw na kulay galing sa paintings ay pwedeng magpataas ang positibong emosyon at magbigay ng inspirasyon? Talaga ba? Determinadong tumango si Elena. Oo, sir. Nakakatulong ang mga display sa bahay sa pagpapakalma ng isipan. Paano mo naman yun nalaman?
Bahagyang natigilan si Elena. Alam niya yon dahil sa kaibigang psychologist pero hindi niya yung pwedeng sabihin kay Adrian. Napanood ko lang sa TV, sir. Pagpapalusot na lamang niya. Alam niyang kasinungalingan yon pero wala na siyang ibang pagpipilian pa kundi mabubuko siya. Tumango-tango si Adrian. May maganda rin palang naitutulot ang panonood mo, ha? Tanong niya, walang bahid ng suspicion. Ngumiti si Elena at tumingin sa labas ng bintana. Unti-unti nang kumakagat ang dilim. Kung ganun pala ang may bibigay ng mga display, gusto mo ba akong samahan bumili? Kaswal na usal ni Adrian. Mabilis na napalingon si Elena sa amo. Talaga, sir? Pupunta tayo? Ngayon na ba? Hindi niya maitago ang excitement na nararamdaman. Mukha ba ako nagbibiro? Mukhang hindi nga. Napangiti ng maliit si Adrian. May kung anong kumiliti sa tiyan niya nang marinig ang paghagikik ng babae. Tinahak na nga nila ang daan papunta sa mall. Nang makarating sila roon, ay iilan na lamang ang mga taong nadatnan nila. Dumiretso sila sa parte kung nasaan ang mga pandisenyo ng bahay. May galak na ineksamin na at sinuri ni Elena ang mga ibinebenta. Malawak ang ngiti sa labi niya. Anong tingin mo rito? Tanong ni Adrian at itinaas ang isang painting ng karagatan at may quote pa roon na ang sabi ay, "Keep sailing." Naningkit ang mga mata ni Elena habang nakapokus sa hawak ng lalaki. Medyo plain yung kulay eh. Usal niya, may kinuha siyang painting at ipinakita yon. Mas maganda to. Puno ng buhay at kulay. Nakangiti niya sa station. Ang painting na hawak niya ay playground. Yon ay puno ng kulay galing sa mga laruan, damit ng mga batang naglalaro at mga bulaklak sa paligid. Ibinaba ni Adrian ang hawak at kinuha ang pinakita ni Elena. Sige, ito na lang. Namimili po ba kayo para sa bahay ninyo? Tanong ng staff na matapos ang halos isang oras silang pamimili. Opo, nakangiting sagot ni Elena. Tumangutanghong kausap nito. Ang gaganda po na napili nyo. Bagay na bagay sa vibe nyo. Happy merit po. Ha? Ngumanga si Elena habang si Adrian naman ay nakakunot ang noo. Napakurap si Elena bago natawa. Mali kayo nang iniisip. Hindi kami mag-asawa. Natikom ang bibig ng staff. Oh, ganun po ba? Pasensya na po, mukha po kasi kayong bagong kasal. Pakilagay na lang po rito ang address ninyo para sa delivery bukas, sir. Sambit ng bagong dating na staff na ibinigay ng papeles kay Adrian. Mabilis naman yung inasikaso ng lalaki. Kumurba sa isang ngiti ang mga labi ni Elena. Hindi yun natanggal hanggang sa makasakay sila sa kotse. Mukha na tayo mag-asawa, sir. Pangaasar niya. I don't think so. Tugon ni Adrian, nakatuon ang mga mata niya sa kalsadang tinatahak nila. Ngumuso ang babae. Bakit naman? Hindi ba ako pasado sa panlasa mo, sir? Hindi ko sinabi yon. Di, pasado ako. Hindi ko rin sinabi yon. Tuluyan siyang napasimangot. Pero, wala pa kayong balak mag-asawa? Lalampas na kayo sa kalendaryo? Saglit na sumulyap si Adrian sa kanya. Bakit mo natanong yan? Hindi po kasi kayo lumalabas para makipag-date. Wala ba kayo natitipuan? Saglit na hindi nagsalita si Adrian. Wala. Si Michelle, ang bait at ganda niya. Banggit niya sa sekretarya ng lalaki. Ining lamang ang sinagot ng lalaki. Kung ayaw mo kay Michelle, baka gusto mo ako na lang po. Pagbibiro ni Elena na may halong tawa. Muling nailing si Adrian. Ano ba yung pinagsasabi mo? Sagutin mo, sir. Hindi lahat ng biro dapat sinasagot. Sagot niya. Baka kasi gusto mo lang talaga ako kaya di ka makasagot? Sabik na tanong niya pa. Hindi sumagot si Adrian pero nahuli ni Elena ang munting pagtaas ng gilid ng labi niya. Kinabukasan, nasa opisina sila.
Nasa loob ng sariling opisina si Adrian, nakapokus ang atensyon niya sa laptop. Bahagya siya nagtaas ng tingin upang tumingin sa labas ng dingding niyang gawa sa salamin. Doon ay naghagilap ng kanyang mga mata si Elena. May kausap itong lalaking empleyado. Nakangiti sila at nagtatawanan. Bumaba ang tingin ni Adrian sa kamay nilang magkahawak. Anong ginagawa nila? Mababa niyang tanong. Umigting ang panga niya at wala sa sariling napakuyom ng kamao. May kung anong kumistot sa dibdib niya. Isang bigla ang init na hindi niya maipaliwanag. Iniligpit niya ang mga gamit at lumabas. Sir, aalis na tayo? Tanong ni Elena na makita ang amo. Yes. Sagot ni Adrian sa masungit na tono. Mabilis na nagpaalam si Elena sa kausap at sumunod sa amo. Bakit pong aga nating uuwi ngayong araw? Tanong niya na makasakay sila ng kotse. Dumating na yung mga pinamili natin kahapon. Nakangiti si Elena hanggang sa makauwi sila. Hello po! Bati kaagad ni Elena na makita ang mga kargador na nagbababa ng mga muebles. Kayo po pala, Mrs. Bati ng isa. Mrs? Takan tanong niya. Opo, bagay po kayo na mister niyo. Sagot nito at sinulyapan pa si Adrian na kakababa lang ng sasakyan. Humagikik si Elena. Talaga kuya? Bagay kami? Mukha kami mag-asawa? Opo, mukhang under the saya si mister. Napatingin si Adrian sa direksyon nila saglit bago kinausap ang pinuno ng delivery. Nag-usap pa sila saglit hanggang sa matapos na ang pagbubuhat papunta sa loob ng bahay. Maraming salamat po! Nakangiting ani ni Elena at kumaway sa papaalis sa truck. Akalain mo yun, sir? Pinagkamalan na naman tayo mag-asawa. Komento ni Elena na maglakad na sila papasok. Nag-propose ka sa akin tapos makikipaghawak ka ng kamay sa iba. Masungit na bulong ni Adrian na narinig pa rin ng babae. Bakit, sir? Nagsiselos ka? Hindi ito sumagot. Kung oo, sabihin mo lang, sir. Natatawang sabi ni Elena. Hindi ako nagsiselos. Okay, sabi niyo po eh. Ilang oras silang inayos ang mga kagamitan. Sinunod ni Adrian ang lahat ng rekomendasyon ni Elena kung saan ilalagay at kung ano ang ilalagay. Padilim na noong matapos sila. Hindi niyo ba talaga kailangan ng tulong? Tanong ni Elena nang magboluntaryo ang lalaki na magluto ng hapunan nila. Maupo ka na lang. Ako naman ang magluluto ngayon. Usal lang ni Adrian habang naghihiwa ng gulay. Umupo naman si Elena sa harap ng counter kung saan siya naghahanda. Bakit, sir? Nagsasawa na ba kayo sa mga niluluto ko? Gusto mo ba maging honest ako? Tinignan ni Elena ang mukha ng lalaki ng ilang segundo. Huwag mo na nga lang sagutin, sir. Biro niya. Pinanood niya lang ang lalaki sa paghahanda ng hapunan nila. Kinakausap niya ito ng kung ano-ano. Ang bango! Natatakam na sigaw ni Elena nang matapos na si Adrian. Nakahanda na sa lamesa ang mga niluto niya. Tikman mo. Utos si Adrian. Kakaiba ang titig na ibinigay niya sa babae. May bakas ng apeksyon. Sabik na kumuha si Elena at minasap ang bawat lasa ng pagkain. Ang sarap! Pwede ka na mag-asawa, sir? Nakangiti niyang ani ngunit galing sa puso. Kumurba ang mga labi ni Adrian, lalong lumalim ang titig niya. Kapag inaya kita, oo ba ang magiging sagot mo? Natigilan si Elena. Sinuri niya ang ekspresyon ng amo, ngunit nakita niya seryoso ito. Depende po kung paano mo ko tatanungin. Paano mo ba gusto? Secret yun, sir. Hindi ko pwedeng sabihin. Humagkikik siya. Nagtagpo ang mga mata nila at sa mga sandaling yon, tila ba may nakadena sa titig nila at hindi nila magawang mag-iwas ang tingin. Ngunit habang nagkatitinginan sila, parehong hindi sigurado kung sino ang unang bibitaw ng titig. Biglang kumidlat, sinundan niyo na malakas sa kulog at ang malakas sa pagbuhos ng ulan.
May bagyo ba? Tanong ni Elena habang nakatanaw sa bintanang nasa sala. Hindi rainy season ngayon. Sagot ni Adrian na hindi makatingin ng diretso sa babae. Ibinaba niya ang titig sa pinggan at kumain na lamang. Tahimik silang kumain kasalo ang maingay na ulan. Nang matapos silang kumain ay si Elena ang naghugas. Mabilis lamang niya yun natapos. Natagpuan niya si Adrian sa sala na nagbabasa ng magazine. Umupo siya sa tabi nito at sinilip ang binabasa. Tungkol sa mga kotse. Nagsasalita na sana siya pero muling kumulog ng malakas. Kasabay nun ay ang biglang pagpatay ng ilaw. Wala sa sarili siyang napakapit sa braso ni Adrian. Brown out? Tumigas ang katawan ni Adrian. Hindi niya alam kung paano magre-react. Ramdam niya ang pagkakahawak sa kanya ng babae. Isa pang kulog ang umalingaw-ngaw. Ah! Muling napasigaw si Elena at napapikit, lalong humigpit ang hawak niya sa braso ni Adrian. Lumapit siya dito at isiniksik ang sarili. Na makabawi, kinuha ni Adrian ng kamay at niyakap pagilid si Elena. Tahimik silang dalawa, ramdam nila ang tibok ng puso ng isa't isa sa gitna ng madilim at maingay na gabi. Takot ka pala sa kulog? Mahinang sabi ni Adrian. Hindi ako takot. Mabilis sa tanggi ni Elena, ang kamay niya ay nakakapit sa damit ng lalaki. Nagulat lang ako. Ngumiti si Adrian. Sigurado ka? Oo. Natahimik ulit sila ng ilang sandali. Tanging tunog ng ulan at kulog ang bumabalot sa paligid. Huwag ka matakot. Nandito lang ako. Mahina ang boses si Adrian ngunit may malambot. Bahagyang humigpit ang yakap niya sa babae. Maya-maya binitawan ni Adrian ng isang malalim na buntong hininga. Minsan, gusto kong maging ikaw. Mahina niyang usal na para bang ayaw niyang iparinig kahit kanino. Nagtaas ang kilay si Elena. Ha? Bakit naman po? Ang dali mong tumawa. Ang dali mo sumaya. Tumitig si Adrian sa madilim na kawalan. Ako kasi, mula bata pa, puro negosyo na sa paligid ko. Yung mga magulang ko, wala silang ibang inatupag kundi trabaho. Pera, trabaho, pera, trabaho. Hanggang sa nakasanayan ko na rin. Parang mali kapag hindi ako nagtatrabaho. Tumango si Elena. Hindi ka naman robot, sir. Malumanay na tugon ni Elena. Hindi ka naman siguro sesesantihin ng boss mo kung mag-enjoy ka minsan. Libre lang naman ang ngumiti. Napatingin si Adrian sa kanya. You're allowed to have fun. Patuloy ni Elena. Hindi puro trabaho. I-enjoy mo rin ang mundo. Sa sobrang focus mo sa trabaho, napag-iiwanan ka na ng kasiyahan, sir. Ngumisi siya ng may pang-aasar. Hindi mo napapansin yung mga nagmamahal sa'yo sa paligid mo. Tatanda ka talagang binata niyan. Napataas ang isang sulok ng labi ni Adrian. Tumingin siya kay Elena sa mata. Paano kung may gusto na ako ngayon? Talaga? Sino? Excited na tanong ng babae. Bago pa siya makasagot, isang nakakabinging kulog ang sumunod. Napasigaw si Elena at automatikong napayakap kay Adrian. Pareho silang napatigil. Magkalapit ang kanilang mga muka. 1 pulgada lang ang pagitan. Halos maramdaman na nila ang hininga sa isa't isa. Dahan-dahan, kusang lumapit ang mga labi nila hanggang sa biglang tumunog ang cellphone ni Elena. Pareho sila napatigil at umatras. Sasagutin ko lang po, nauutal na sabi niya bago dali-daling tumalikod. Saglit lang niyang kinausap si Jessa sa kabilang linya na tinatawag siya sa kumpanya. Okay, don't worry, I'll be back tomorrow. Usal niya ay ibinaba ang tawag. Pinakalma niya ang puso nagkukumahog bago bumalik sa sala. Sir, pwede pa akong humingi ng 1 linggong bakasyon? Bakit? Biglang naging seryoso ang mukha ni Adrian. Yung mama ko po kasi, nagkasakit daw. Kailangan ko pong umuwi. Dumaan ang pag-aalala sa mga mata ng lalaki. Tumango siya. Sige, huwag mong alalahanin ang trabaho mo.
Ako munang bahala rito. Salamat, sir. Para saan? Para sa pagpayag at sa yakap. Kapwa kumurba ang mga labi nila. Ramdam na ramdam ang kiliti sa tiyan sa kabila ng kadiliman. Pagbalik ni Elena mula sa probinsya, agad siyang bumalik sa trabaho. Wala siyang inaksayang oras. Tinapos niya ang paperworks at pinirmahan ang mga kailangang pirmahan. Nakipag-meeting din siya. 3 araw pa lang ang nakakalipas pero pakiramdam ni Elena mas matagal pa roon ang lumipas. Isang araw nakaupo siya sa harap ng computer, iniwasan niyang alalahanin ang mga nangyari sa probinsya bago siya umalis. Ang yakap, ang paglapit ng mga mukha nila, ang mga napag-usapan nila. Ma'am, tawag ni Jessa. May gustong kumausap sa inyo. Manager po ng isa sa mga branch. Okay. Papasukin mo na lang. Sagot niya nang hindi man lang inaangat ang tingin. Abala siya sa pagre-review ng financial report. Narinig niyang pagbukas ng pinto at ang marahang yabag na palapit. Nagtaas siya ng tingin upang tignan kung sino ang dumating. Biglang tumigil ang oras. Hindi niya alam kung totoo ang nakikita niya o nag-iilusyon lang ba siya. Nakatayo si Adrian sa pinto. Nakatingin ito sa kanya at hindi maipaliwanag ang ekspresyon nito. Umiigting ang panga at malamig ang titig. Sir, halos pabulong niya sabi. Anong ibig sabihin nito? Tanong ni Adrian na puno ng pagtataka. Dumagundong sa kaba ang dibdib ni Elena. Nahirapan siyang huminga para may pumisil sa puso niya na makita niyang dumaan ang sakit sa mga mata ng lalaki. Magpapaliwanag ako. Bulalas niya. Anong ipapaliwanag mo? Na nilaro mo ko? Malamig ang titig na ipinigay niya sa babae, malayo sa paraan na pagtingin niya sa maulang gabi na pinagsaluhan nila. Tumayo si Elena sa kabila ng nanginginig na binti at kamay. Wala akong... Hindi kita nilaro. Suminghal si Adrian. Pinagmukha mo kung tanga. Mariin niya sambit, halos nanunumbat. Hindi ko sinasadya. Hindi kita, nanginginig na wika ni Elena. Lahat ng sinabi mo, lahat ng ginawa mo, lahat yun puro palabas? Para saan? Lumunok si Elena. Nahulog sa lamesa ang tingin niya dahil hindi niya kayang makita ang postura ng lalaki. Napahawak siya roon para kumuha ng suporta. Sorry. Napuno ng katahimikan ang kwarto. Huminga ng malalim si Adrian at tinapunan ng malamig na tingin si Elena. Mas malamig kumpara noong una silang makita at sa pagkakataong ito, may kasamang poot. Hindi ko alam kung anong klaseng tao ka. Pinako ang puso ni Elena sa narinig. Isang beses pang nagbuga ng hangin si Adrian. I resign as the manager of your branch, Miss President. Anya sa formal na tono na parang walang nangyari. Salamat sa lahat. Mahina niyang dugtong bago tuluyan lumabas sa opisina. Pagkasara ng pinto, dinaganan ng pighati ang puso ni Elena. Alam niyang kasalanan niya. Umupo siya at napatitig sa kawalan. Hindi niya alam kung nasasaktan siya dahil nilinlang niya si Adrian o dahil may namuunang pagmamahal sa kanya. Samantalang si Adrian, mabigat ang mga yapak na umalis sa building. Agad siyang pumara ng taxi at umuwi sa probinsya. Mabagal na lumipas lang ang araw mula na mag-resign siya pero hindi pa rin siya mapakali. Sinubukan niyang kalimutan na lamang ang nangyari, lahat na nangyari. Ang pagdating ni Elena sa buhay niya, ang pagbibigay niya ng ingay at kulay at ang panlilinlang nito sa kanya. Subalit ang bahay niya, kahit kaano pa kaayos at kalinis, tila may kulang. Masyadong tahimik, kahit kaano karaming muebles ang makikita, ramdam niyang mag-isa siya. Ulit. Isang araw, madilim na ang langit, ngunit hindi pa rin siya makatulog gaya ng mga nakaraang araw. Nasasala siya at nakatitig sa painting ng playground. Naaalala pa rin niya ang ngiti ni Elena nang piliin niya iyon, malawak at nakakahawa. Kumurot ang puso niya. Bumuntong hininga siya at isinara ang mga mata. Kalimutan mo na siya. Bulong niya sa sarili.
Sa pagkakataong yun, nakarinig siya ng katok mula sa pintuan. Nagtataka man, tumayo siya. Pagbukas ng pinto, bumungad sa kanya ang pamilyar na mukha. Hindi ko alam nagising ka pa sa ganitong oras. Si Lolo Ramon na may banayad ng ngiti. Lolo? Gulat na wika ni Adrian. Bakit kayo nandito? Sana sinabi nyo para masundo ko kayo. Hindi ko kailangan na sundo. Usal ni Lolo at pumasok. Ang kailangan ko ay kausapin ka. Tahimik lang si Adrian na inalalayan ang Lolo papunta sa sofa. Narinig ko ang nangyari sa inyo ni Elena. Panimula nito at umupo. Napalunok si Adrian, ibinaling ang tingin sa mesa. Mahina siyang umupo sa tabi ng Lolo. Galit ka ba sa kanya? Malumaning na tanong ni Lolo. Muli hindi siya nagbigay ng kasagutan dahil mismo siya ay hindi alam masagot sa tanong na yun. Totoong nasaktan siya sa pagkukunwari nito pero hindi siya sigurado kung galit nga ba siya. Umaasa akong hindi dahil ang totoo ay wala siyang kasalanan. Kumunat ang noo ni Adrian na napatingin sa kanyang Lolo. Ako mismo ang lumapit sa kanya para gawin yon. Bakit? Mahinang nagbuga ng hangin si Don Ramon at tinignan ng diretsong apo. Nag-aalala ko sa iyo, apo. Nakita kong unti-unti kang nagiging kopya ng mga magulang mo. Puro negosyo ang inaatupag. Wala nang saya. Wala nang panahon para sa sarili. Kaya sinabi kong magpanggap siya bilang kasambahay mo para matutunan mong tumingin sa ibang bagay. Lumamlam ang mga mata ni Adrian. Tila ba natunaw ang nagyayelo niyang puso. Ginawa niya iyon hindi para lokohin ka, kundi para tulungan kang makita ang mga bagay na matagal mo nang nakakalimutan. Natahimik si Adrian. Ramdam ni Lolo Ramon ang bigat ng kanyang paghinga, pati ang panginginig ng kamay. Ginawa ko yon para tulungan ka, apo. Hindi para saktan ka. Patuloy ni Lolo Ramon. Pero sa bandang huli, nasaktan kayong pareho. Patawarin mo sana ang lolo mo. Hindi ako galit sa inyo, Lolo. Sa wakas nagsalita na si Adrian. Adrian, apo. Nagsusumamong banggit ni Lolo sa kanya. Huwag mo sanang hayaang manatili ang galit sa iyo. Huwag mong hayaang malunod ka sa sama ng loob at makalimutan ang pagmamahal na nabuo. Hindi na itago ni Adrian ang pagtulo ng luha sa kaliwang mga mata niya. Ang tanga ko, Lolo. Ang dami ko sinabi sa kanya ni hindi ko man lang siya hinayaang magpaliwanag. Hindi pa huli ang lahat, iho. Nakangiting usal ni Lolo. Kung may natutunan ka sa kanya, ito na ang oras para patunayan. Hanapin mo siya. Humingi ka ng tawad. Huwag mo siyang susukuan. Unti-unting sumilay ang pag-asa sa mga mata ni Adrian. Salamat, Lolo. Marahan niya sapi. Hindi ko hayaang matapos kami sa ganitong paraan. Ngumiti ang matanda. Marahan tumango. Yan ang apo ko. Kinabukasan, kakasikat pala ng araw ay nasa harap na ng bahay ni Elena si Adrian. 2 beses siyang kumatok habang pinipigilan ang hininga. Tila tumigil ang mundo nang si Elena ang magbukas ng pinto. Kapwa sila napatingin sa isa't isa na may ilang. Sir? Mahinang usal ni Elena. Naghahalo ang kaba, hiya at paumanhin sa kanyang sistema. Ngumiti si Adrian na maliit pero totoo. Hindi na ako, sir. Nahawa si Elena na makita ang guhit sa labi ng kaharap. Gusto ko sana mag-apply ulit. Bahagyang nanginginig ang boses si Adrian. Napakunot ang noo ng babae. Mag-apply? Tumikim si Adrian. Oo, pero hindi bilang manager. Bumuntong hininga siya at saka nagpatuloy. Gusto ko mag-apply bilang katulong dito sa bahay mo. Hindi nakapagsalita si Elena. Nakatingin lang siya sa lalaki at sinuri kung biro lang ba yun, pero seryoso naman ang mukha nito. Nung mawala ka, tsaka ko lang napagtanto kung gaano kasaya ang bahay noong kasama kita. Natawa si Elena pero agad ding nagbaba ng tingin habang pinipigilan ang ngiting. Kinagaya mo ba ako? Ngumiti si Adrian. Oo.
Gagayahin ko lahat ng mga kalokohan mo. Doon ko natutunan kung paano ngumiting muli. Doon ko lang naramdaman kung paano mabuhay ng hindi puro trabaho. Natahimik silang saglit, nagtagpo ang kanilang mga mata. Hindi na puno ng tampo, kundi ng unti-unting paghilom. Pero may isa pa akong gustong applyan. Tumaas ang kilay ni Elena. Ano yun? Pwede ba ako mag-apply? Bilang katulong sa puso mo? Agad siyang napayuko dahil naramdaman niya ang pag-init ng pisngi niya. Napasinghap si Elena, hindi alam kung matatawa ba. Hindi ko alam na ang corny mo pala. Ngayon ko lang din nalaman. Pareho silang natawa at muling nagtama ang mga paningin nila. Pasado ka na, mahinang sabi ni Elena. Pero, kailangan mong pumirma ng kontrata. Kontrata? Wala expiration yon. Panghabang buhay. Gusto mo pa rin ba? Hindi na napigilan ni Adrian ang malawak niyang ngiti. Hindi ako aangal dyan. At bago pa sila tuluyang lamunin ng kilig at tawanan, si Elena na mismo ang unang lumapit. Isang marahang yakap ang ibinigay niya, puno ng pangungulila at pagmamahal. Sa wakas, wala nang galit, wala nang pagtatago. Dalawang pusong parehong nagkamali, pareho nasaktan, pero sa huli, pareho natuto magpatawad at magmahal ng totoo. Maaliwalas ang kusina ni Elena, pareho silang nakasuot ni Adrian ng apron at nagluluto. Uy, masyado mong pinapainit yung kawali. Usal ni Elena na makitang umuusok na ang kawali sa tapat ni Adrian. Expert advice ba yan o pangaasar? Balik ni Adrian na may ngiti. Pareho. Natawa si Elena pero sa totoo lang ay natutuwa siyang makita ang pagbabago ni Adrian. Mula sa lalaking puro trabaho, ngayon ay marunong nang tumawa at magbiro. Habang inaayos niya ang mesa, napansin ni Adrian ang sauce na gawa ni Elena. Marunong ka pala talaga magluto? Ngumiti si Elena. Of course. Sinasadya ko lang pangitin ang lasa ng luto ko noon para matutunan mo magtiis at magpasensya. Napailing si Adrian. The way to a man's heart is through his stomach. Biglang usal niya. Ganoon din ba sa mga babae? Tinignan niya ang kasintahan na seryoso sa mata. Naiilang na tumawa si Elena. Depende. May pinaplano ka na naman bang kalokohan? Ngumiti lang si Adrian at dahan-dahang inilabas ang isang maliit na box. Binuksan niya yon at sa loob nandoon ang isang singsing. Natigilan si Elena sa nakita. Tinignan niya ang lalaki at sa singsing muli. Tumawa si Adrian pero agad ding naging seryoso ang tono niya. Sanay ako mag-isa lang. Tahimik, maayos, walang gulo. Pero simula nang dumating ka, umingay ang mundo ko. At ang weird kasi, hindi ko na kayang bumalik sa dati. Tahimik lang si Elena, nakatingin sa kanya, sabay na mabilis at mahinahon ang tibok ng puso niya. Hindi ako marunong sa ganito. Patuloy ni Adrian at nahihiyang natawa. Yung may kasama, yung may inaalagaan. Pero ikaw, ewan, nakakabaliw ka. Nakakainis ka pero ikaw lang naman ang gusto kong makasama. Hindi agad sumagot si Elena. Kinuha niya muna ang tinidor at tinikman ang pastang gawa ni Adrian. Gumiti siya na para bang walang nangyayari. Ang galing mo talaga magluto. Pwedeng-pwede ka na mag-asawa. Tumingin siya kay Adrian tsaka sa singsing na nakahain sa pagitan nila. Pwede ka nang maging asawa ko. Nalaki ang mga mata ni Adrian, pinipigilan niya ang hininga. Wala expiration to ha? Panghabang buhay? Paniniguro ni Elena. Panghabang buhay. Hanggang sa kabilang buhay. Sa bawat buhay. Sagot ni Adrian. Natawa si Elena at sa wakas, iginawad ang kamay. Nanginginig na isinuot ni Adrian ang singsing sa kanya. Tumayo si Adrian at niyakap na mahigpit si Elena. Hindi na kita pakakawalan pa. Hindi rin ako tatakbo.
Ipinalibot niya ang kamay sa lalaki at niyakap din ito na mahigpit. Ang kwento nila ay patunay na minsan dumarating ang pag-ibig sa pinaka-hindi inaasahang paraan. Hindi para guluhin ang buhay mo, kundi para turuan kang mabuhay. Hindi mo kailangan maging perpekto para mahalin, sapat ng totoo ka at marunong kang magpatawad. Sa gitna ng trabaho, problema at seryosong mundo, si Elena ay paalala na libre ang maging masaya at mag-enjoy. Hindi mo kailangang hintayin ang tamang oras para ngumiti o mag-enjoy. Minsan sapat na ang simpleng tawa, ang tamang tao at ang pusong handang sumubok ulit. At dito na nga po nagtatapos sa magandang istoryang ito. Don't forget to like, share, and subscribe. Hanggang sa muli! Paalam! Malayo ka man, mahal, lagi mo tandaan. Hindi magbabago, pag-ibig ko'y sa'yo lamang.